Okay, good day po sa ating lahat. Mapayaman, mahirap, may problema o wala, kailangan magpasalamat po tayo ngayon sa araw na ito na binigay sa atin ng Diyos. Okay, today is actually Holy Saturday, Sabado de Gloria. Ayun, so meron tayong chance mag-upload or mag-video dito. Pasensya na po pala sa mga subscribers natin dyan, tsaka yung mga nag-aabang ng video kasi I think 2 months ago pa yung last na upload ko. Dahil guys, sobra pasensya na talaga kasi sobrang busy natin sa site. At lagi tayo nasa site, lagi tayo nag-install. Siguro mga 4 to 6 days a week yung nasa site lang tayo. Tapos pag uwi dito, syempre pagod na, gusto na magpahinga, ang hirap na mag-edit. Kaya ang dami kong actually video sa site guys. Actually ano yan, soon or as soon as possible i-upload din natin lahat yan para magkaroon kayo ng another learnings or ideas about sa mga solar pumps. Pero ngayon, this video is pag-uusapan natin yung mga 10 na mga pinaka-importanting malaman sa mga solar pump, lalo sa mga gustong pa-solar in the future sa mga farm nila or sa mga lupang nabili nila. Tapusin nyo itong video na to dahil importante itong mga di-discuss natin ngayon bago nyo i-consider yung solar pump or bago kayo magpa-install ng solar pump. Kailangan alam nyo muna itong mga 10 bagay na to. Okay? Actually, ito yung mga 10 top 10 na mga tanong sa akin. Actually, marami yan, pero ito yung mga top 10 lang na yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi tayo matatapos, okay? So, yung 10 muna yung pag-uusapan natin. So, okay, let's start. So guys, bago tayo mag-umpisa, humihingi lang ako ng tulong sa inyo. Kung bago ka sa channel or kung dati ka naman nanonood at hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka naman dyan para naman makatulong ng kahit pa paano sa channel natin. Kasi kahit pa paano may pangsahod ako dun sa mag-edit. Okay? Kasi kung ako lang, baka medyo talagang busy guys. So, para makatulong sa channel guys, please i-consider nyo naman mag-subscribe. And hopefully marami kayong matutunan dito sa channel natin. So, thank you kung gagawin mo. Kung hindi naman, okay lang din. God bless you all. But anyways, as you see, meron na medyo na organize na natin yung mga stock natin dito. Shout out dun sa mga client na nag-ano sa atin, nag-site visit or pumunta dito sa warehouse na talaga nung dati sobrang kalat, no? Medyo ang pangit talaga natin ng warehouse natin dahil guys kasi hindi talaga natin naayos. So ayan, kung nakikita nyo, medyo okay naman siya. Mga bagong stock ko to, yung mga anong model, yung mga display model natin. Okay? Okay, start na tayo. Number 1, ano ang kadalasang nasisira sa mga solar pump? Okay. Actually, iba-iba. Kasi meron tayong submersible pump, saka meron tayong mga surface pump. Sa submersible pump na muna, ang kadalasang nasisira dyan is yung impeller. Okay? Nasisira ang impeller kapag nawawalan kayo ng tubig. Though meron siyang dry run protection na kapag na-trace na nawalan tubig yung deep well ninyo, mamamatay siya. Pero still, after 5 minutes, magre-restart ulit yan. Okay? Minsan 3 to 5 minutes magre-restart ulit yan. Pag nag-restart siya, mawawala na naman tubig, mag-shutdown na naman siyang kusa. Kung maghapong mangyayari yun, hindi rin healthy sa impeller, sa pump, sa submersible pump natin. So, malaki tendency na masira din siya. So, yun yung mga nasisira sa submersible pump. And also pala yung yung mga mabato na tubig. Kahit anong brand dyan, pag mabato yung tubig ninyo, ginamitan yung submersible, talagang mabilis siyang masira or hindi tatagal yung pump. Kasi gagasgas at gagasgasin niyo yung impeller, kaya masisira siguro yung experience namin, 6 to 8 months nasira na yung pump niya. So, yung impeller lang. Yung impeller guys, is hindi yan yung kabuuan. Yun lang yung impeller, yung parang LEC. Pero yung motor, hindi naman basta-basta masira yan.
Ang papalitan lang dyan yung impeller. So not necessary palitan yung buo. So yun yung about sa submersible pump. Pero still also pala yung impeller, so nasabi ko na, at saka yung mga controller nila. Ito yung mga itsura ng controller. So ito kung sa teka lang, buksan ko Okay guys, ito binuksan ko. So una yung impeller, tapos itong mga controller. Nasisira din to guys. Yung mga dahilan ng pagkasira nito, hindi, pakita muna natin sa loob. Sa loob kasi, ayan, sa nakikita nyo, may mga IC na, medyo, ano na, parang computerized na kasi talaga to. So meron na siyang mga MOSFET, mga capacitor. So, meron at merong masisira dito. Na ang dahilan is unang-una, yung mga naging experience namin na nasiraan dito is yung nabibilad. Ito, binibilad nila sa araw. Kunyari, kung saan nila pwinesto to, nabibilad ng araw, nag-iinit masyado. Then, nagkakaroon na ng malfunction dito sa mga board niya. Kaya nga nag-overheat. Though meron tong exhaust dito, may fan to dito sa likod. Pero still, kapag tinapat mo sa mainit to, iinit pa din sa loob. So, doon nagkakaroon ng problema yung board. Pangalawa, yung pagbukas ng breaker. Kasi nandito yung breaker niyan kung nakikita niyo sa vlog ko. Yung breaker niya nandito. Minsan yung mga client ko or yung mga caretaker nila na yung nag-ooperate is minsan hindi dumudulas yung kamay nila dun sa breaker. Ibig sabihin, kapag binuksan nila tapos biglang dudulas pabalik yung breaker, magkakaroon ng electric shock yung board. Kasi parang biglang pumasok, biglang lumabas. May somewhere sa mga diyan sa board niya na minsan pumuputok. So, importante yung kapag vernier mo siya, dapat diretsong breaker lang. So, yun yung mga naging experience namin. Tapos, may mga experience din naman kami na basta lang din siyang error. Actually, hindi pa namin pinapaandar. May mga error codes na about sa board. Kapag ganun, minsan factory defect yun. Kagandaan naman is meron naman tayong warranty. Tsaka madali lang tayo makakuha ng replacement ng ganito. Pero out of 100 na, siguro let's say out of 100 na i-install namin, siguro mga 10 or 7 pa lang yung nasiraan ng ganito. So mababa lang naman yung chance na masiraan ng controller. Pero still, ito yung mga nasisira sa kanila. So ayun, sa submersible yon, controller niya to, so okay na yon. At about naman sa mga surface pump, yung mga nasiraan na namin, actually wala pa. Sa surface pump, wala pa kami masyadong nasiraan. Ang unang nasira lang sa surface pump dati na na-experience namin is yung common na nagiging problema ng mga surface pump is, which is yung mga water gasket. Okay, may water gasket kasi yan dito sa may bandang impeller. Kapag yan nasira, sobrang hina na ng tubig kasi nga sumisingaw. Maselang kasi sa singaw tong mga surface pump. Kailangan talaga intact talaga yung mga yung mga gasket niya tsaka yung mga fittings niya sa loob. So kapag unang bumigay yon, madali lang naman makahanap sa market natin. Lahat naman ng pyesa na bibili. So which yun, common lang na sira yun. So ayun, yun yung kadalasan na mga nasisira sa mga solar pump. Okay. Number 2. Ano ba yung pangit o nakaka-disappoint sa mga solar pump? So guys, i-take note nyo to para hindi kayo ma-disappoint kapag nagpapa-solar pump kayo. Ang mga solar pump kasi guys, from the word solar, talagang nagpapa-andar dyan is yung araw. Okay? Ngayon, kapag walang araw, syempre, mahina yan. Mahina yan, tapos kapag gabi, hindi nyo rin magagamit ng free yan kasi sa gabi, still, kuryente pa rin ang gagamitin nyo.
Kasi nga walang araw sa gabi. Kaya solar pump nga siya, di ba? So yun yung nakikita kong pangit sa solar pump kung wala kang idea. Kasi may mga experience kami ng mga client na akala nila yung solar pump, umokay sila sa buga, nakita nila, wow, ang lakas, nung may araw. Eh, ba't nung wala ng araw, bandang alas 3, alas 4, alas 5, mahina na yung init ng araw, humina na rin yung pump. So, nadidisappoint sila, bakit daw ganun pala. So, yun po yung kailangan yung i-take note guys, na kapag let's say, alas 8 hanggang alas 3, maganda yung buga niya, bandang alas 4, alas 5, pwedeng kumalahati yun. O minsan, pwedeng maalis yung 3/4 doon kapag talagang wala ng araw, kapag mahina na yung harvest. Okay? So, yun ang pinaka-pangit sa kanya. Hindi siya stable. Naka-depend lang siya sa araw. Kaya, kung ine-expect mo na stable pa rin siya kahit walang araw, dahil feeling mo, maliwanag naman, bakit ang ang hina pa rin ng production niya. Ibig sabihin, madi-disappoint ka talaga. Kung kasi wala kang idea na ganun pala siya. Pero, still guys, ito yung advantage dun. Yung mga solar pump kasi, though ganun siya na may problem kapag walang init, yung time of use mo from let's say 8 AM to 3 PM na maganda talaga yung buga. Imagine ilang oras yun. 8 to 3 PM, 7 hours. Yung 7 hours mo na yun, na savings, ang laki na nun. Compare sa kung magkukuryente ka. Gagawa tayo ng different vlog about sa savings mo per hour sa mga ibang klaseng pump na solar. Okay? Gagawin na natin ng ibang video yon. Pero ngayon, para may idea ka, though ganun siya na humihina kapag makulimlim, still, yung time na nag-run siya ng mainit, hindi lang 1 oras, 2 oras yun. Ayun nga, 8 to 3 PM, 7 hours. So, tama ba? Baka papaya tayo. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 hours. 8 hours pala yun. So, tama ba? O basta yun. Medyo malaki nga yung savings pa rin. Pag pinag-uusapan mo kasi dyan yung daily, monthly, and yearly savings eh. So, hindi siya talaga actually replacement na as in totally wala ka ng bill. Okay, magkakaroon ka pa rin ng bill. Like, yun nga, kapag makulimlim, hindi ka na masaya sa buga niya, kuryente mo, isaksak mo sa kuryente. Then, magbabayad ka pa rin. Pero still, yung savings mo nung maghapon, malaki na. Compare dun sa i-open mo ng kuryente from umaga hanggang gabi or 8 to 24 hours mo siya ng kuryente na pure kuryente siya. So, malaki pa rin yung savings. So, yun yung kapangitan na palagay kong nakaka-disappoint kapag nag-solar pump. Yung bigla siyang humihina kapag walang araw. Okay, next, number 3. Meron kang existing na mga pump. Either jet pump, Gold's pump, submersible pump, tulad ng mga Franklin, Astra, etc. Pwede mo ba yan ipasolar? Okay, eto guys, kaya nandito to. Kung meron kayong mga existing na mga pump na yun nga, tulad ng mga nabanggit ko, at gusto nyo i-solar yan, pwede siya. Pwera lang yung mga jet pump, okay? Yung mga binanggit ko na Gold's pump, yung mga Gold's pump yun na hindi inaano sa open tank, sa pressure tank, okay? Kasi may mga Gold's pump na nakakabit sa Jetmatic or ginagawang Jetmatic, which is kinoconnect sa mga pressure tank. Yung sinabi ko dito na Gold's pump, yung ano lang siya, pump lang siya na siguro open water lang, open tank lang yung nilalagyan. Yun. Then mga pump nyo dyan na di kuryente or di kuryente lang na mga existing pump nyo dyan, pwede ba natin lagyan ng solar? The answer is yes, pwede po, using VFD inverter. Okay, ano ba yung VFD inverter? Ang VFD inverter is
Ang ibig sabihin niya is variable frequency drive. Pero yung trabaho niya, okay, kung 220 volts kung 220 volts base yung mga pump nyo na yan, na electric pump nyo na yan, tapos gusto nyo ipa-solar, dalawa ang pwedeng dalawa ang pwede nating gamitin dyan na system para mapagana yung mga yan. Yung una, yung off-grid system. Okay? Yung off-grid system, yun yung bibili ka ng inverter tulad ng mga DEYE, Solis, etc. Yung mga pangbahay na inverter. Kaso, kailangan lang mo yun ng battery. Kailangan partneran mo ng battery yun kasi hindi uubra yung grid tie lang. Hindi niya mapapaandar. Ngayon, yun yung una. Yung pangalawa, yung BFD inverter nga, which is itong hawak ko. Kasi ito, hindi mo na kailangan ng battery dito. Kailangan mo lang dito is solar panels. Ito, saka yung pump mo na existing. Hindi mo na kailangan ng battery. Pero, hindi mo ang catch dito is hindi mo siya magagamit sa mga appliances. Yung una ko sinabi na off-grid system, magagamit mo din yun sa ibang appliances eh. Like kung may ilaw ka o etc. na appliances, magagamit mo yun. Pero ito, hindi. Pang-pump lang talaga siya. Okay? Ngayon, nag-stop na akong gumawa ng mga ganito. Bakit? Kasi unang-una, hindi to sumikat sa Pilipinas or kahit saan hindi siya sumikat. Kung ang pinapaandar mo is 5 horsepower below. Yung mga let's say 7 horsepower, 10 horsepower, 15 horsepower, yon pwede mong gamitan ng mga VFD kasi ibang malalaki yung VFD ng mga yun eh. Tsaka talagang maraming panels ang kailangan. Tsaka kumbaga malaking budget na kasi talaga yon. Pero hindi na ako nag-i-install ng ganito sa mga 3 horsepower below kasi unang-una hindi na nga siya sumikat sa Pilipinas kasi maselan siya sa araw, okay? As in kumulimlim lang konti mamamatay, mag-error tapos i-restart mo na naman. Sumasakit yung ulo namin sa mga tawag ng client na nag-error, lagi silang nagre-restart kasi kapag kumulimlim hindi siya ewan ko kung faulty nung mga VFD pero nakatatlong brand na ako ng VFD pero still lahat ganon. Kasi guys, nalaman ko nga dahil nga sinunog na natin kilay natin dyan kung bakit ganon. Kasi yung mga 220 volts na yan, yung mga existing pump nyo nga, naka-design kasi talaga yan sa stable na kuryente. Okay? Ngayon, syempre yung araw, hindi naman stable yan eh. Maganda siyang gamitin kapag mainit. Pero kapag yung init natin is lulubog lilitaw, laging bumabagsak yung voltahe na binibigay ni VFD dun sa pump ninyo, laging na mamatay. Tapos, yung recovery niya, minsan okay, minsan hindi. Ewan ko kung bakit ganun yung nangyayari. Kaya hindi siya sumikat guys, in short. Pangit yung VFD system na gamitin. Yung off-grid na sinabi ko kanina, yun, okay yun. Pero guys, hindi siya kung ako yung tatanungin nyo, hindi wise decision yung mag-off-grid system ka para magpagana ng mga solar pump. Kasi, una-una, napakamahal ng baterya. Okay? Gagawa din tayo ng separate video para mas details ko mai-discuss ko ng detalyado yung about sa mga off-grid system na kapag may pump ka is ano ba yung gagawin na setup na kung anong battery ba yung kailangan, kung gaano kalaki, kung magkano ba yung magagastos. Lahat na yan, i-details natin yan sa separate na video about sa solar pump na with battery, okay? Pero again, yan nga, kung meron kayong existing pump na mga ganyan, hindi wise yung mag-VFD system. Kailangan palitan nyo na mismo yung pump nyo ng solar pump. Kasi yung mga solar pump na ganito, DC motor kasi yung mga yan, naka-design sila kahit na mawala yung kuryente or umaraw or kumulimlim, umiikot pa rin sila. Healthy pa rin sa kanila yung yung ganon, yung pagbugso ng kuryente na up and down. Okay pa rin sila. Pero yung mga sa inyo na 220 volts, hindi sila naka-design sa ganon. Gusto nila yung lang. Gusto nila yung
stable lang na kuryente. Okay? So, hopefully, naliwanagan kayo dun guys. Still, again, gagawa tayo ng video tungkol dun sa mga battery operated na solar pump. Next question is, pwede ba lagyan ng battery ang mga solar pumps? Ayun, actually, medyo nasabi ko na to kanina, pero